Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga mga bata. Ako nga po pala ang inyong guro, si Saramel Dampas. So bago tayo magsimula sa ating aralin, tayo muna ay manalangin. Mr. Solano, maaari ka bang manalangin? Ngayon, bago tayo magsimula, atin munang tawagin kung sino ang mga nagliban sa ating klase. Narito ba si Miss Samera? Okay. Mr. Adtud, narito ba? Miss Dadibas, narito ba? Bago tayo umupo ay tayo muna ay gagawa ng isang laro. Gayahin lamang ang aking gagawin. Magsimula sa ating tatalakayin ngayong umaga, tayo muna ay magbalik-aral sa ating pinag-aralan kahapon. Miss Dadibas, maaari mo bang sabihin kung ano yung pinag-aralan natin kahapon? Yes, tama. Ito ay suprasegmental. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang 4 na uri ng bigkas. Ano nga ba ang 4 na uri ng bigkas? Una ay malumay. Ang malumay ay binibigkas ito ng dahan-dahan at may diin sa pagbigkas sa ikalawang pantig, buhat sa hulian. Ito ay hindi ginagamitan ng anumang tuldik o palatandaan. Maaaring magtatapos ang salitang malumay sa pantig o katinig. Ang halimbawa ng malumay. Halimbawa, sabong, amihan, kili-kili, ate, kuya, pasa, lalaki, mabuti, o upo. So, yun ang halimbawa ng malumay. Ikalawa ay malumi. Ang bigkas na malumi ay tulad sa bigkas ng mga salitang malumay. Ito'y binibigkas ng dahan-dahan at may diin sa ikalawang pantig, buhat sa hulian. Ang pinagkaiba lamang ng dalawang pagbigkas na ito ay ang impit, na tunog sa dulo ng mga salitang malumi. Ginagamitan ito ng tuldik na pabihis. Ito ang pabihis na inilalagay sa ibabaw ng hulian ng patinig na salita. Halimbawa ng malumi. Halimbawa, samo, kulani, kuta, hina, lupa, susi, paso, at pugo. Kuha ba mga bata? Ang ikatlo naman ay mabilis. Ang mga salitang mabilis ay binibigkas ng tuloy-tuloy
na ang diin ay nasa huliang pantig. Wala itong impit na tunog, maaaring magtatapos ang mga salitang binibigkas ng mabilis sa katinig o patinig. Halimbawa, talong, ina, tutubi, sapin, ganda, pasa, kape, at balde. Kuha ba mga bata? Ang huling bigkas ay maragsa. Ang mga salitang maragsa ay binibigkas ng tuloy-tuloy na katulad ng salitang binibigkas ng mabilis. Subalit ito'y may impit o pasarang tunog sa hulian. Katulad ng malumi, ito ay palaging nagtatapos sa tunog na patinig. Ginagamitan dito ang tuldik na pakopya. Ito ang pakopya na inilalagay sa ibabaw ng huling patinig na salita. Halimbawa, upo, paso, bali, pasa, at likha. So, yun ang 4 na uri ng bigkas. Ngayon naman ay magbibigay ako ng 4 na halimbawa at huhulaan nyo ito kung saan ito nabibilang sa mga bigkas. Una ay susi. Yes, Mrs. Dadibas? Yes, tama. Ito ay malumay. Pangalawa ay damo. Yes, Mr. Derpy. Tama. Ito ay halimbawa ng malumi. Pangatlo ay likha. Likha. Yes, Miss Kalaba? Tama. Ito ay halimbawa ng maragsa. Pang-4 ay baboy. Yes, Miss Samera? Tama. Ito ay halimbawa ng uri ng bigkas na mabilis. Baboy. Baboy, mabilis. Para sa inyong takdang aralin na ipapasa bukas ng umaga ay magbigay ng halimbawa sa 4 na uri ng bigkas. So, dun lamang magtatapos ang ating aralin ngayon umaga at tayo'y magkita-kita bukas.